calling all believers. New life founded in the cross of Christ. For He is risen, seated high and lifted above all, above all around the world sing Your praise. Let the anthem of creation our God reign. Let the name of Jesus forever be glorified. We are alive in You. We are alive in You. Let the name of Jesus forever be glorified. We are alive in You. We are alive in You. Redemption story, our lives freely given light to see. Salvation growing, all hearts finding hope in Christ alone. In Christ alone. All around the world we sing Your praise. The anthem of creation our God reign. Let the name of Jesus forever be glorified. We are alive in You. We are alive in You. Let the name of Jesus forever be glorified. We are alive in You. We are alive. Let's sing it again. Let the name of Jesus, Jesus forever be glorified. We are alive in You. We are alive in You. You are risen. You are risen. You are risen. Christ our Savior. Sing it out. You are risen. You are risen. You are risen. Christ our. Sing it out, church. You are risen. You alone can satisfy. You alone risen. You alone crown us. Christ our Savior. You alone set captives free. You alone have rescued me. You alone, Lord Jesus Christ our Savior. Oh, let the name of Jesus. Oh, let the name of Jesus forever be glorified. We are alive in You. We are alive in You. Oh, let the name of Jesus forever be glorified. We are alive in You. We are alive in You. Sing it for the last time. Let the name of Jesus forever be glorified. We are alive in You. We are alive in You. Through You I can do anything. I can do all things, 'cause it's You who gives me strength. Nothing is impossible. Through You blind eyes are open, strongholds are broken. I am
not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Well, nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. In the church, higit pa dyan ang pamuli sa Panginoon. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on, church, say it out. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. We praise you, Jesus. Praise your name, O God. Hallelujah. Praise your name, O God. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko.
pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaling, walang hanggan ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan na looban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig ko. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula, ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Di ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah.
Diyos, ang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamayo, ka nagmamayo. Katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay ko, puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at tapat. Panginoon, ay lupi mo sa akin. Sa panatinawitin. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Pagkat ikaw nagbigay hulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Sa akin. Isa pa natin awitin. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay buti mo sa akin. Sampan natin awitin. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay ko, puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kay lupi mo sa akin.
Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig po sa bawat isa sa amin, Lord. Tunay nga, Panginoon, na wala ng ibang Diyos kaming sasambahin kundi ikaw lamang, Lord. Pagkat ang pag-ibig mo ay tunay, ang pag-ibig mo ay wagas sa bawat isa po sa amin, Lord. We thank you, Lord God, for your love. Sa kabila, Panginoon Diyos, ng aming mga alinlangan, Panginoon, nananatili kang tapat, Panginoon Diyos, sa iyong mga pangako. Dalangin namin, Lord, ang iyong pagpatnubay sa umaga na to. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pakikinig na iyong salita, Lord God. I-prepare niyo po ang aming mga puso, buksan niyo po ang aming mga kaisipan sa pagtanggap ng iyong mga salita, Lord God. Sa taong gagamitin niyo po, Panginoon, sa umaga na to, we pray for your anointing, Lord God, and wisdom to be upon you, Lord. We thank you, Lord God. We bring back to you all the glory, the honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. How are you today, mga kapatid? Are you alright? Are you? As our pastor says that the presence of the Lord is here. Kaya dapat tayong matuwa. We have to rejoice because nandito ang ating Panginoon ngayon. Nakikinig sa atin. Kaya by the way, maganda yung pinapakilala na ako ni Pastor Jojo. Dahil si Bishop Jojo pala. Dahil paminsan-minsan lang ako umuwi dito sa Pilipinas dahil nagwo-work po ako sa Saudi Arabia. Sa lingid yung kaalaman, ako nga pala si Brother June. You just call me June, Brother June. So, dahil sa pagpahayag ng salita, binigyan ako ng pribilehyo. The God gave me a privilege to speak to you in front of you. That's the reason why I'm here. Kaya, samahan niyo ako ng konting panalangin upang maihayag ang mga salita niya. So, Lord, thank you so much, Panginoon, sa oras na ito, na kung saan, Panginoon, ay maihayag yung mga salita ninyo, Panginoon. Kayo ang dapat nilang makita at ang mga salita ay yun ay mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. Gamitin ninyo po, Panginoon, ang aking sarili upang maihayag at maintindihan, madaling maintindihan ang mga nakikinig, Panginoon. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. The question here is, have you been in a place where you do not want to be? Yun po ang tanong. Have you been in a place where you do not want to be? Maybe today or yesterday, last 5 months, last year, last 10 years, 30 years, and so forth and so on. Maaaring nangyari sa inyong buhay ng ganoon sitwasyon na nandoon kayo sa isang lugar pero aayawan ninyo. Dahil napwersa lang kayo napunta roon, it is because mayroong dahilan. Ano po? So, gusto ko lang ibahagi sa inyo, when I was a child, balit pa ako noon, actually, ang father ko kasi ay isang sundalo. At na-assign siya sa isang island, sa Fuga Island, which is located in the northernmost part of the Philippines, which is about in Babuyan Channel. Fuga Island is about 4 hours drive, or 4 hours yung motor, bangka, 4 hours na mag-travel ka sa mismong dagat, sa laot. Which is, rarely, yung mga pumupunta doon ay talagang ayaw nila. Pero nagkataon na na-assign ng father ko dahil kasi sundalo siya. So, my father brought me there. He forced me to go with him. It is because dahil wala siya sigurong makasama doon. Maliit pa ako, that was 5 or 6 years old ako noon. Kaya napilitan akong sumama sa kanya dahil sa ganung sitwasyon. Na thinking na maganda ang lugar. Dahil kasi it is a strange place at talagang hindi pa ako nakarating doon. Pero pagdating ko doon sa lugar na yon, mga kapatid, ay talagang nabigla ako. Thinking na maraming mga bata nakalaro dahil kasi yun ang gusto kong gagawin noon. Pero nabigla ako dahil wala akong nakitang mga bata. Ang nakita ko lang yung mga matatanda. At alam niyo, mga kapatid, yung lugar na yon ay talagang masabi kong uncivilized dahil hindi nila alam ng sumulat, magbasa, at maliliit na tao. Iba talaga. Kaya naman ako namangha, bakit ganito ang mga tao doon? Kaya 1 hour pa lang nandoon ako sa Fuga Island, ay gusto ko nang bumalik. Kung pwede lang sanang lakarin ko, maglalakad ako.
Kaso hindi po pwede dahil bibihira lang ang pumupunta doon. Kaya, have you been in a place where you do not want to be? Yun po. At ganun din sa akin, nung nasa pagka-college ko rin naman, kung makikita, mapapansin ninyo, being a college student, ikaw ang mag-provide ng makakain mo, tirahan mo, ikaw ang magluluto. Whereas, nung nakagawian ko kasi, nung sa amin sa probinsya, I'm from Claveria, Cagayan, Ilocano, papasensya yung diksyon ko kung minsan ay tumaas bumaba yung tono. Dahil nandoon lang, pagkatapos na sa schooling, doon pupunta ka lang sa kusina at kakain. Pero pagdating ko sa Maynila, ay talagang nabigla rin ako. Biro mo, yung mismong pagkain, talagang iunti-unti mo, pagkakasyain mo yung allowance mo. Dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya gusto kong bumalik sa aming lugar, sa Cagayan, upang, dahil kasi ayaw ko, dahil ikaw mag-provide ng luluto, ikaw mag-prepare. One time mga kapatid, wala akong pabili ng kerosene, dahil ang lutuan pa noon ay debumba. That was year 1980s. Kerosene ang kakarga mo doon at luluto ka. Eh wala akong allowance, wala akong makain. So ang ginagawa ko, mangungutang ako. Pero biro niyo kapatid, napakahirap ng communication pa. Hindi kagaya ngayon. Isang pindot mo lang sa internet, nandyan na. Di ba? Isang pindot mo. Mama, kailangan ko ng pera. Ganito, ganito. Ngayon, hindi. Noon, hindi. Mag-antay ka ng ilang linggo dahil through mail, letter, sa post mail. Kaya napakahirap ang buhay. Di ba? Napakahirap noon. Kaya nung ganong sitwasyon, gusto ko nang bumalik uli doon sa aming lugar. Dahil ayaw ko. Kung minsan wala kang makain, pambili ng pagkain, yung allowance, short. Pero talagang gusto kong mag-aral. Ang problema talagang walang-wala. Kaya ang ginawa ko, gusto ko nang umuwi. Tumawag ako doon sa amin, na gusto ko nang umuwi, ganito. Pero it so happened that my father is going to retire. At pupunta dito sa Maynila, sa Viluna Medical Center. Magpapamedical siya dahil magre-retire siya bilang sundalo. So sabi ko, hindi ako na uuwi dahil ang father ko nandito. Pero para akong na-exile on that time. Gusto kong umuwi. Pero saved by the bell, nakapagtapos ako ng pag-aaral, tuloy ako ng pag-aaral hanggang nakapag-graduate ako. Kaya yung mga paraan na gano'n, hindi ko alam ang sitwasyon. Dahil kasi darating. At hindi ko plano. Ang plano ko ay makapagtapos lang, makapag-aral. Pero hindi ko plano na mag-stay sa isang lugar kagaya ng Maynila. A lot of pollution, yung mga tao ay hindi mo kilala. Di ba? Hindi mo, yung mga Tagalog, mahirap pa akong mag-Tagalog, mahirap kong intindihin. Dahil kasi purely Ilocano ako noon. Na talagang, hindi ko, biro mo papasok ako sa eskwela, yung mga classmate mo nandyan, nakaupo ka. Ang sapatos ko, nakabalat, pero nakabalat ako. Hindi kagaya noon na medyo magtagal-tagal na, naka-rubber shoes na lang, kung ano-anong suot. Pero, first year college, hindi ko makalimutan, nakabalat ako. So in that way, mga kapatid, talagang, napakaganda na napakahirap na gusto mong umuwi sa Pilipinas. So that's why, have you been in a place where you do not like to be? Yun po ang tanong ko. Kaya napakahirap. Have you been in a place? Are you put in a life situation that you do not like? Ganon din. Kung titignan natin mga kapatid, sa panahon na yon, ngayon, dahil kasi yung sitwasyon na pandemic, you are put with the life situation which you do not like. Hindi kagagawa ng tao yun. Hindi kagagawa ng kung sino. Pero nandyan yung pandemic. Di ba? Kagagawa ng tao. Pero inaalaw ng Panginoon. Yung pandemic na yan ay maraming nasira sa buhay. Maraming nagkaroon ng nawalang trabaho. Maraming nagsarado ng kumpanya. Maraming yung mga plano nila na ikakasal ay hindi natutuloy dahil sa pandemic. Dahil sa safety precautions, sa safety distancing, yung magsusuot ka ng face mask, hindi natin nakagawian noon. Kaya ang tanong, you have to ask yourself why. You complain
and wonder when will everything be back to normal. Kailan kaya babalik ng normal na sitwasyon? Di ba? So mga kapatid, yung ganong sitwasyon, hindi natin maiwasan na magtanong at magmarmer ka, bakit ganito, Lord? Itatanong mo yung sarili mo, bakit ganito ang pangyayari? Nawalan ako ng trabaho, hindi ko ngayon mabili yung gusto kong bilhin. Kaya napakahirap ang sitwasyon. Kaya, what do you do when God's plan is different from yours? Huh? What do you do when your plan is different from God's plan? Anong gagawin mo? Kung titignan natin yung pag-exile ng mga Israelites ng panahon na yun, dahil kasi on that time ayaw nila. Yun ang nagpunta sila sa isang lugar na hindi nila alam. Hindi nila alam yung customs and traditions, yung mga pananamit, yung mga pagkain ay iba, at yung temple nila ay wala, o meron man doon, pero naninibago sila. They wanted to go back home, doon sa area na yon, sa Israelites, kung saan sila galing. Pero bago pa ang lahat, I would like you to give you a background about Jerusalem. Sa Jerusalem 29, mga kapatid, kung lingid sa kaalaman ninyo, alam niyo na ang istorya doon sa Israel. No? There are two kingdoms, Israel at saka yung Judah, saka Jerusalem. Two kingdoms, that means meron hari doon sa Israel at meron din hari sa Judah. So, ang nangyari mga kapatid ay sinakop ng Babylonia. Pero maraming pangyayari. And we all know that Israel is always laging nananalo sa labanan dahil God is with them always. Pero sa pagkakataon na ito, hindi nangyari yun. Dahil alam ng Diyos na ang mga ginagawa nila, dahil kasi on that time, yung mga tao noon ay matitigas ng ulo. They are disobeying the command of God. They are worshiping idols, which God doesn't really like. Kung titignan natin sa Exodus, maraming beses na sinasabi na ang mag-worship ng mga idols, mga gawa ng tao, ay talagang seloso. Ang sabi niya, I am a jealous God. Kaya mga bago ngayon, mga dumating dito, praise God at nakarating kayo dito sa Panambahan. Dahil doon natin matututo kung bakit nagagalit ang Panginoon sa mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya, praise God that you are here, mga newcomer. Kaya yung pangyayaring ganon, talagang hindi natin maiwasan yung ganong sistema. Alam niyo mga kapatid, yung kinongker panahon ni King Nebuchadnezzar. Pero maraming pagkakataon, yung Assyria, sinakop niya ang Israel noon. Pero one day, dahil punong-puno na ng galit ng ating Panginoon sa mga Israelita, inalaw niya na i-conquer, ginamit niya si King Nebuchadnezzar na sakupin yung mismong Israel, yung Judah at saka yung sa Jerusalem, yung southern at saka northern part. Kaya nung on that time, dahil sa kanilang ginagawang masama sa panahon na yon, ay inalaw ng Panginoon. At yung unang first wave na ginawa ng King Nebuchadnezzar ay dinala niya yung mga, dahil natalo sila inalaw kasi ang Panginoon. Natalo sila at yung mga matatalino, mga nobleman, mga government officials, ay nandoon sila. High-ranking officers were the first one were brought to Babylon. They are the first which na-excel sila. Ano po? Then pagdating ng second wave, dumating, basa ko kasi, meron akong nabasa sa parteng, na ang second wave, yung mismong napatay na 10,000 people na ginawa ni King Nebuchadnezzar. And on that time, doon nila sinira. Nebuchadnezzar, this Babylonian, destroyed or ruined this palace at saka yung temple.
Ginuho niya, sinira niya. And then yung pangatlong wave, in different occasions, ay talagang pumunta sila doon. At ang naiwan ay yung mga farmers, yung mga magsasaka. And it so happened, surprisingly, that si Jeremiah, which is a prophet, si Jeremiah ay nagpunta doon, naiwan doon. Maaring sabi nila, hindi marunong. Dahil kasi ang first na kinuha ng ating Panginoon, na in-exile ay yung mga matatalino, yung mga nobleman, mga government officials. Pero naiwan si Jeremiah. Maybe on that time, he was still a child. Or maaring may isip na dahil God assigned him as a prophet. Dahil nasa sinapupunan pa lang ay talagang alam na siya ay prophet. Ano po? So, on that time, naiwan si Jeremiah. Kaya nakita niya yung mga pagguho, nakita niya yung nangyari doon sa temple, na talagang parang full of destruction. Ano? Kaya napakahirap yung sitwasyon. Kaya tinawag nilang, dahil kasi palaging umiiyak, tinawag nila si Jeremiah na crying prophet. Dahil sa pagkakatawag na ganoon, gumawa siya ng Book of Lamentation. Kung titignan natin sa Biblia, sa Old Testament, no? Nandoon yung libro niya na ginawa. Na siya ay, habang naiwan kasi siya, hindi siya dinala doon sa mismong Babylon. Kaya alam niya ang nangyayari doon. Kaya on that time, nakita ng Panginoon na gumawa siya ng sulat. Dahil yung mga na-exile na nandoon sa mismong Babylon, ay talagang nagsisisi sila o nagmamarmer when they arrived there. Don't you know that the kilometer ng layo from Israel to Babylon is about 700 miles. And 1 mile is equal to 1.697 kilometers. So mantakin mo yun, napakalayo. 700 miles is napakalayo. Maglalakad sila sa 100. Nasabay-sabay sila. Maaring karga-karga nila yung mga anak nilang bata. At saka maliban yung mga pagkain nila. Biro mo? From Cagayan Valley to Manila is about 600 kilometers na. Or maaring sa Bicol to Manila, more or less 600 kilometers. So sa mga tuwid, mga back and forth yung linakad nila. From Manila to Bicol. Back and forth po yun. More or less. Kaya napakahirap yung nila. At pagdating nila doon sa mismong Babylon, ay nagmamarmer sila. Hindi na alam kung anong gagawin. Ganon din ang nangyari sa akin, mga kapatid. When my first time of going to Saudi Arabia, ay talagang napakahirap. Sabi ni Apple, hindi ko pa matandaan yung anak ko. 6 to 7 years old lang siya noon. Sabi niya, Papa, kahit wala tayong pera, basta magsama-sama tayo. Yun ang sabi ni Apple. At yun ang nagpalakas sa akin. Of course, bilang isang padre de pamilya, pag-isipan mo lahat yun. Kung bakit nagawa ng isang musmus, na sabihin niyang, Papa ba, kahit kahit wala tayong pera, basta importante magsama-sama tayo. Yun ang sabi ni Apple sa akin. Napakalit pa sila noon. Kaya sabi ko, Lord, ano ba ang dapat kong gawin? That's the reason why, if God's plan is different from yours, no? Dahil ang nagpunta ako doon sa Saudi Arabia, sabi ko, 2 years lang, at okay na ako. Magkaroon lang ako ng puhunan, pang business, ay okay na ako. Ganun ang nangyari din yung mga Israelites. Nung nakarating sila sa Babylon, gusto na nilang bumalik. It is because the culture, the way their clothes, the way they talk is too different sa mismong pinanggalingan nila. The same is true with me, in my case, mga kapatid. Hindi ko alam, biro mo, pagdating ko sa Dammam Airport, pagpasok pa lang, paglabas ko sa airport, biglang napakainit. Yung climate, ibang-iba sa climate ng Pilipinas.
Mantakin mo, yung mismong sasakyan. Kapag pina-start mo yung sasakyan, itapat mo lang yung mukha mo doon sa radiator. Maybe most of you here are well versed with the spare parts of sasakyan, kagaya ng sa radiator. Kapag umaandar, di ba napakainit? Itapat mo ngayon yung mukha mo doon sa mismong malapit mo. Ganun katindi ng init. At nabigla ako. Sabi ko, gusto ko nang bumalik. As if I am na-exile. Gusto kong bumalik. Pero sabi ng mga kapatid, mga kasamaan ko sa trabaho, 2 years lang ang kontrata mo, tol. Sabi niya sa akin, kayang-kaya mo yan. Kaya sila nagpapalakas sa akin. 2 years lang yan. Kaya homesick na homesick ako. No? Dahil iyon ang sabi. Ganon din ang mga Israelita nung nakarating sila sa Babylonia na kung saan sila ay namangha, nagmarmer. At may mga false prophet na sabi, kaya mo yan. 2 taon lang ang pag-i-stay mo dito sa mismong sa lugar na ito. Sandali lang yan. 2 years. Sabi ng mga false prophet doon. Kaya mga kapatid, yung mga ganong salita ay talagang kahit papaano ma-uplift o magigisnan man lang yung mga yung ganun madana yung hirap na madaranasin mo. Dahil kaya yung sitwasyon 2 years. Ang tagal kaya. Pupunta ako sa kalendaryo dahil uso pa noon ng ipaskil mo yung kalendaryo bawat month. Guguhitan mo ng January, guhit, February, March, guhitan mo yan hanggang kung napuno na yung mismong kalendaryo ng kagaguhit mo, malapit ka nang umuwi. Di ba? So, praise God. Malapit ka nang umuwi kung malapit nang ka. Pero it's good that God allow me to stay in Saudi Arabia. Not only 2 years, but inhabaan pa niya. 30 years. Biro niyo? 30 years ang pag-i-stay ko sa Saudi Arabia. At talagang very memorable, maraming pagsubok na nangyari sa aking buhay. Mga kapatid. Kaya yung mga false prophet, doon sa mismong Babylon, ay 2 years. Di ba? Kung sinabi niyang 2 years, sandali lang. Pero there was a time na si Jeremiah gumawa ng sulat na prophet. Siya ay prophet. Inutusan ng Panginoon na gumawa ng sulat addressed sa mga government officials, yung mga nobleman, yung mga matatalino noon doon sa mismong mga taong na-exile. At habang nandoon, biro mo, gumawa siya ng sulat. Exile is a traumatic and terrifying. Di ba? Exile is a traumatic and terrifying. Why? Dahil hindi mo alam eh. Yung pinurs kang paalisin sa isang lugar para ma-exile ka. Di ba? Napakahirap. Dahil pupunta ka sa isang lugar na ayaw mo. So, the essential meaning of exile is that where we do not like to be. Yun. Ang sabi nila, na-exile ka, doon ka. Kaya by force, whether you like it or not, by hook or by crook, doon ka manirahan. Pero tignan natin, sinabi sa Jeremiah 29:4. At ang sabi, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Ang Lord ang nagsabi, tignan mo, sabi niya, balik mo nga, I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Diyos ang nagsasalita. Sa mga ito, Diyos ang nagplano na ikaw ay makarating doon sa Babylon. Although nandoon yung mga pagsubok dahil sa katigasan ng mga ulo nila na balikan natin. Dahil nagsasamba sila sa mga Diyos-Diyusan. Sabi niya, I carried into exile from Jerusalem to Babylon. So, ano pa? Yun ang binasa ng mga leaders doon, yung mga na-exile, na doon din yung mga false prophet. Ipasok mo ngayon 29.4. O yan, 5. Sabi niya, dahil kasi kasabi yung mga false prophet, dito ka. 2 years lang. Makakauwi rin tayo. Huwag kayong mainip. Huwag kayong tumangis. Huwag kayong umiyak. Sabi ng
ng mga false prophet doon. Kaya sandali lang yan. Kaya ang nangyari, gumawa ng sulat si Jeremiah. Address doon. At sabi niya, I, the Lord, siya ang mismo nagpadala doon sa lugar na yon, na na-excel sila. Tapos sasabihin, sa 29:5, Jeremiah, build houses and settle down, plant gardens, and eat what they produce. So it means to say that if you are building a house, nandoon yung pangmatagalan pag-stay doon sa mismong lugar na yon. At ganoon sa pagtatanim, plant gardens. Pag nagbungkal ka, siyempre, magtanim ka para meron silang kakainin. Mantakin nyo yun. Na yung 2 years na panandalian na sinasabi ng false prophet, nagiging yung mismong magbibuild sila ng house at doon sila mag-settle down. Punta natin sa Jeremiah 29:6. Sabi niya, marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage so that they too may have sons and daughters. Increase, sabi niya. Increase in number, but not decrease. See? Magparami sila. Sa ibig sabihin, habang binabasa yung mismong leader nila doon, kaharap ng mga false prophet, nandoon yung mga false prophet, nandoon yung mga maraming tao na na-excel doon. Namamangha sila. They have to murmur. Bakit ganun? Sabi ng si prophet ganito, 2 years lang. At makakauwi na kami doon sa ating pinanggalingan. Kaya, nandoon. Sabi ng mga nandoon, ipakulong yan. Kung sinong gumawa, si Jeremiah ang gumawa ng sulat. Kaya gusto nilang ipakulong, ipapatay si Jeremiah on that time. Pero ang Lord ay sumama sa kanya at hindi nila nagawa yon. Dahil whatever happens, sabi ni Lord sa kanya, ay nandiyan lang ako. Ibig sabihin, He is well protected dahil ang ating Panginoon. Yung mga tao, ikulong yan. Nagsasabi ng hindi totoo. Pero matandaan natin, kapatid, siya ang pinadala ng Diyos. He is a prophet. A true prophet. Hindi kagaya yung false prophet. Punta tayo sa 29:7. Also, sabi niya, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. So si Lord ang nagsasalita. Pray for the Lord for it because it is prosperous. You too will be prospered, sabi niya. Kung ikaw ay mag-prosper, ikaw rin ay kung ang city na pero mo, napakahirap ang sitwasyon. Sa isang lugar na ayaw mong mag-stay, tapos ipag-pray mo siya, yung city na yon, ipag-pray mo. Magagawa ba natin? Ayaw mo yung lugar na yon. Pero sabi ng Lord, I have carried you into exile. Pray to the Lord for it because if it is prosper, you too will be prospered. Sabi niya. Ganon din sa akin yung sitwasyon ko sa Saudi Arabia, mga kapatid. Sa Saudi Arabia, napakatagal ang sitwasyon, napakatagal ang pag-stay ko doon. Pero as time goes by, nakita ko. Kaya sabi ko, Lord, turuan niyo ako kung anong mabuting gawin ko sa aking sarili. Kaya naglingkod ako sa Saudi Arabia sa isang maliit na kumpanya. Na pinakita ko yung sipag, yung tiyaga ko, kahit nasa gitna ng kalsada na nagtatrabaho, napakatindi ng init. Pinagtiyagaan ko yun. Kung titignan natin, pakita mong rap yung picture. Nandoon ako sa kalagitnaan ng kalsada. Napakahirap, napakatindi. Yan ako. Tignan ninyo. Napakatindi, mainit. Tignan niyo yung itsura ko. Payat na maitim. Ayun, oh. Nasa kalsada ako niyan. Dahil kasi ang trabaho ko, I was employed in a company laying cables in the street, in the road. Kaya naghuhukay sila at ako ang engineer nila. Kaya tignan niyo yung sitwasyon. Pero pinakita ko ang kasipagan ko na nagtiyaga ako pag ganon, kahit hindi na nila nakikita dahil kasi ako ang mananagot. Dahil ako ang in charge sa trabaho. More or less, 20 to 30 people ang hawak ko doon sa area na yun. Kahit ganon kahirap ang buhay ko.
sa tindi ng init, nandoon yung pagkain na hindi mo maupatiwari, yung lasa ay iba, tapos kausapin ka ng Arabo, mininta, sasabihin mo, mininta, para bang naninibago ako, pero pinagtiyagaan ko yung mga salita nila at pinag-aaralan ko rin. Dahil sa kahirapan, yung daladala kong sabi ni Apple na, Papa, kahit wala tayong pera, basta't magsama-sama. Pero yun ang nagpalakas sa akin kung bakit nandoon ako sa Saudi Arabia. Dahil nakikitaan ko, although na meron akong trabaho dito sa Pilipinas noon. I was then working in Golden City, extra development company, as a site engineer, project engineer. Pero nang dahilan na hindi nakikita ko na parang kulang. Hindi ko kayang buhayin yung pamilya ko sa kinikita ko. So, sinubukan kong mag-abroad. Biro mo yon na kahit wala tayong pera, sabihin ng maliit na bata na walang kamuwang-muwang. Doon nagdala sa akin at naglakas loob na magbalik uli sa Saudi Arabia. Nandoon yung inaasahan ko na ang gabay ko lang ay si Lord. Kaya pinakita ko yung sipag ko, yung tiyaga ko, kahit nasa kalsada ako, napakatindi ng init, kakausapin ka ng Arabo, hindi ko maiintindihan dahil English speaking ako, Pilipino ako, hindi pa ako well-versed sa mga Arabo. Eh sabi ko, wait, kako sa kanya, mga Arabo na busko, na may-ari. Please speak English so that I can understand. Tapos mag-English sila, Carabao English, okay. At least na naiintindihan ko. Ngayon, dahil sa nakita nila yung pagtatrabaho ko, kahit nasa alanganin na oras, alas 10 pa lang. No? Yung alas 12 dito, yung alas 12 dito sa Pilipinas, alas 7 pa. Alas 12 ng tanghaling tapat, alas 7 pa lang ng umaga doon sa Saudi Arabia. Ang ibig kong sabihin, yung climate, yung tindi. Pero nakita nila ang sipag at tiyaga ko sa ganung sitwasyon, biniyayaan ako. Pinagkatiwalaan ako ng kumpanya at ako mismo ang humawak. Yung kumpanya at ako ang nagpatakbo. Dahil nakita nila yung sitwasyon na kasipagan, yung pagmamalasakit. Kaya mga kapatid, maybe some of you here working in a company na pinagkatiwalaan din. Dahil sa sipag ninyo, sa tiyaga ninyo sa isang kumpanya. Kaya ang key doon ay yung sipag. Pero importantly, mga kapatid, sa ating Diyos, huwag tayong pabayaan. Na laging, habang nagtatrabaho ka, you have that Word of God. Yun ang importante doon. At siguro nakita ng Panginoon na ganun sa tindi ng init, nandoon ako, kapag makita kong may problema, masisira yung kable, masisira yung hukay. Dahil nag-erode. Agad-agad binibigyan ko ng lunas. Bibigyan ko ng suring kung ano man sa engineering. Para sa ganun, hindi masayang yung pinagpaguran ng mga tao. Ganun ako katindi. Masinop ako noon. Kahit ngayon, masinop ako. Kung makita ko yung materyales na masasayang, kapatid, asahan mo, meron salitang baka hindi mo matanggap. Pero yung salita na yun ay magbibigay ng leksyon sa iyong buhay. Na hindi basta ba, sirain mo yung materials. Yung mga semento tumitigas. Hindi nila binigyan ng pansin na ipasok man lang sa isang bubong o isang lugar na maging safety na hindi mauulanan. Pero wala. Yun ang mga taong walang pagmamalasakit. Kung ikaw ay namamasukan, kailangan itabi mo. Na as if na ikaw ay may-ari. Di ba? At nakita yun ng employer ko, yung ginawa ko sa kumpanya niya. Na ang kable masisira, $1 million ang masisira. Sinave ko yun. At doon ako nakita, kaya na-promote ako sa trabaho ko. Although na maliit lang na kumpanya dati, yung pinapasukan ko. Mantakin mo yun. So punta nga tayo, wrap doon balikan natin sa Jeremiah 29:7. Sabi niya, also seek
the peace and prosperity of the city to which you have carried you into exile. Kaya kapag nagmalasakit kayo sa kumpanya, talagang ikaw ay yung kumpanya mo ay mag-prosper. Naturally, daluyan ng pagpapala, ikaw ay tatanggap. Upang sa ganun, kapag tumanggap ka ng pera, ipadala mo sa Pilipinas, sa asawa mo. At kung yung asawa mo ay gastador, makatanggap lang ng pera, pupunta na, shopping dito, shopping doon, ay walang maiipon. Di ba? It's good that my wife knows how to keep yung hardship money. Kaya nakita ko na yung mismong pinagpaguran ko ay nakikita ko. Hiro mo? Sa ganong sitwasyon. Kaya mga kapatid, magsipag lang tayo at tayo magpo-prosper. Kung hindi mo masayawan yung language nila, wala ka. Lalo kang ididiin. Kaya yung iba umuuwi na lang dahil hindi nila makayanan. Pero I tried my best to go with my employer. Kung ano man ang gusto ng employer ko, doon ako. Kung sinasabi ng mga kasamahan ko sa trabaho, ay hindi pwede yung ganito, ganito. No. Dahil kasi hindi ko naman sila kasama, hindi naman yun ang boss ko. Kaya ang pinapakinggan ko, yung boss ko, dahil siya nagpapasweldo sa akin. Bakit siya ba ang nagpapasweldo sa akin? Yung kasamahan ko. Kaya nakita nila, at marami nagselos din mga kasamahan ko sa trabaho, kung bakit ako pinagkatiwalaan ng kumpanya. Takin mo yan. Tuloy natin sa Jeremiah 29:8. Yes, sabi niya, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says, do not let the prophets and diviners among you to deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. See, habang binabasa yung sulat ni Jeremiah sa harapan nila, of course, maybe nandoon yung mga false prophet, nandoon yung mga nobleman, yung mga leader, nandoon din. Nakikinig habang binabasa yung sulat. Sabi, hindi totoo yan. Mali yan. Ganun ang sinasabi na. Just to prove this false prophet that they are doing right. Ang problema, isusunod the rap. Sa 29:9, they are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. Hallelujah, Jesus. Because He was the one, God was the one, He sent Jeremiah to send that letter to them. Kaya sabi ng Lord, Yahweh, sabi niya, I have not sent them. See? Nabigla yung mga false prophet. Kaya ganun din ang sa ating sitwasyon. Nung sa Saudi Arabia ako, ganun ang hirap ng buhay. Nandoon, biro mo, papasok ako. Sa pagbalik, dahil pabalik-balik na ako. Kahit pabalik-balik ako noon, sumasakay ako ng tricycle. No? Naninirahan pa kami sa Nubaliches noon. Sa lupa ng auntie ng asawa ko. Pero ako mismo ang gumawa ng bahay. Yung kubo-kubo lang na maliit. Pero hindi amin yung lupa. Kaya sabi ko sa isip ko noon, when I was working here in the Philippines, I thought to myself na magkaroon lang ako kahit konting lupa. May tayo ko lang yung bahay. Yun ang pangarap ko. At makapasok ako sa sangay ng gobyerno kahit pinakamababa. Tatanggapin ko yun. Dahil gusto kong magkaroon ng regular na sweldo. During that time kasi, masukan ako, kapag may project, meron sweldo. Kapag walang project, standby. Pag may project, may sweldo. Back and forth na gano'n. Oo nga, engineer ka nga, kung minsan walang trabaho. Di ba? Kaya napakahirap. That's the reason why I was forced to go abroad. Ano? So, yung mga pagkakataon na yun, kung titignan natin, papasok ako dun sa airport, aalis na ako. Sabi, yung naka-tricycle pa kami noon. Pag-hire ako, magkano? 10 pesos, 5 pesos, mahal na noon. 5 pesos. Mag-tricycle ako para makapunta dun sa sakayan na papuntang Baclaran. Dahil ang airport ay dun sa Baclaran. Tapos pagkatapos ng tricycle, sasakay ako ng jeep. Dala-dala ko yung maleta. Yung mga tao nagsititinginan.
Dahil yung maleta ko, 2. Yung bagahe ko, naka-jeep. At pagdating doon sa Baclaran, sumakay ako ng taxi. Dahil kasi wala lang linyang jeep. Kung pwede lang sanang meron lang sasakyan, maghintay ako, magbabas ako, kaso walang sasakyan na linya na papuntang airport. So that's the reason. So that's why you are obliged na sumakay ka sa mismong taxi. At doon, at least nakatipid ako. Kung from my bahay, yung aming bahay, to the airport, malaki ang babayaran. At nanghihinayan ko, 200, 300, napakamahal nun. Kaya sa kakatipid, mga kapatid, nakita ang Diyos. Yung sitwasyon namin sa pamilya ko, sa pagtitipid. Ginawa ko yun. At nung nandoon ako, biro mo, every month merong kang natanggapin sa sweldo. Yung mga kasamaan ko sa trabaho, pupunta sila sa shopping mall, bili doon, bili dito. Kahit hindi importante, bili sila doon sa Saudi Arabia. Pero sa akin, iniipon ko yun. Dahil libre naman ang pagkain doon. Sa hinangad kong maparami lang ang maiuwi kong pera na ipapalitan ko ng dollar. At nangyari yun. Pag nagpadala ko ng pera naman, nandyan si Sister Sally, natatanggap. Pero nakita ko yung pagtitipid niya. Kaya naman yung nangyari sa buhay namin ngayon, kung makikita mo, nagkaroon ako ng mga properties. Dahil sabi ng Panginoon, kung titignan natin sa Jeremiah 29:10, this is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back this place. Yun ang pangako ng Diyos. Nababalik sila within 70 years. Hindi 2 years na sinasabi ng mga false prophet. 70 years, mantakin mo yun. Kaya napakahirap. Ganon din ang nangyari sa akin. Inaabot ako ng 30 years. Biro mo, lalong tumatagal, lalong gumaganda rin ang buhay ko. Pero sa kanila, nung malapit na lang 70 years, sabi ng Lord, 70 years ay ibabalik sila doon sa mismong promised land kung saan sila nanggaling. See? He will going to fulfill what is His promise to bring back in that place, a holy place, which is Israel. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay siya lang ang nakakaalam ang buhay natin. Kaya pasukin natin yung verse na Jeremiah 29:11, which is, this is the verse that I supposed to tell you. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tingnan mo. For I know the plans. Only God knows the plan. Your plan is too different from God. Ang plano mo, kahit plano ka ng plano. Di ba? Yung pagpaplano ng bahay, wala yan. You have to rely on God. Dahil siya mismo ang nagsabi. For I know the plans. Amen? Siyang may plano sa ating buhay. Hindi tayo. If we have to submit ourselves, mga kapatid, to Him, with your heart, full of heart, gagawin niya. Walang imposible sa ating Panginoon. Because He is the plan to prosper you, not to harm you. Di ba? Plans to give you hope and a future. Ganon. Kaya sinabi naman niya yun dahil yung mga na-exile na nandoon ay ibabalik din sila sa mismong lugar na pinanggalingan nila. Kaya sabi niya, Mary, build a house. Magparami kayo. You have to increase, not to decrease. Tingnan mo, mantakin mo yun. Increase. Yung mga anak-anak nila, mag-aasawan, parang dumami. Dahil yun ang plano ng Diyos. Kung matatandaan natin, ganun din, di ba? Nasupil sila, yung mga Babylonia nasupil ni Cyrus. Yung king ng Persia, nasupil. At biro mo, bumalik sila sa lugar na pinanggalingan nila. Bumalik na yung iba nag-asawa,
Yung iba nag-stay sa mismong Babylonia. Yung iba kung saan-saan sila napunta. Pero few of them went back to Israel para babalik lang sila doon. Ang mismong si Cyrus, nagbigay pa ng pera para makarating at may ayos lang yung mga nasira na temple. Yung mga palasyo nasira para bumalik lang sila. At ginawa ni Cyrus. So, that means to say, God is so powerful and He knows what He is doing. He can give whatever He wants. You ask whatever you want, and He will going to give. You have to wait. Maaari sa atin bakit naman Lord, nandito lang ako? Bakit hindi pa nangyayari? You should be patient, mga kapatid. Huwag tayong padalos-dalos. Mag-antay lang. He will going to give you because God has a plan for you. Plans to prosper you, not to harm you, mga kapatid. Kaya yun ang panghawakan natin. Dahil ang Diyos ay alam niya kung ano tayo. Pero kung nakita niyang nagkapera ka lang ng konti, gastos doon, gastos dito, sapunta ka sa shopping mall, nagkapera ka lang, and then kinaumagahan, wala na naman. Pero kaya mga kapatid, kapag nagkaroon tayo ng kahit papano, paghusayan natin ng mag-ipon o paghawakan natin yung pera dahil ang pera na yan ay nanggaling sa Diyos. Kaya kung ganun ang ugali natin, yung karakter natin, pero talaga, if you are still living in a flesh, sabi sa Biblia, ay nandoon yung mga makamundong gawain. Kaya nangyayari yun. Pero, ang sabi ko naman, if you are always aligned with God, and you have that Word of God, ay hindi mangyayari yun. Amen po ba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. For I know the plans. Isunod mo nga rap yung 12. Then you will call on me, and come and pray to me, and I will listen to you. Biro mo yun? Anytime nga pala, kung kahit saan ka man dako, hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Israel, hindi lang sa Saudi Arabia, hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa manlupalop ng mundo, ay tawagin mo lang siya at magdasal ka, ay papakinggan ka ng Diyos. Biro mo, papakinggan ng Diyos, papakinggan ka talaga. Ha? Knock my door and I will open, sabi. Diba? Kagaya niyan. Then, you will call me and come and pray. Next verse, please. Sabi niya sa 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Dahil kasi yung iba, umattend ng gawain just to pretend na umattend, ay okay na sa kanila. They are not thinking that God is always watching us. Whatever movement, what we are always doing here in this earth, ay nakikita niya tayong lahat. Kaya sabi ng Diyos, be humble. Huwag tayong magmalaki kung sino man tayo. Dahil ibibigay niya rin yung gusto mo. That's the reason why, if your plan is different, the plan of God, ay talagang tatanggapin natin. Huwag kang mangarap. Just submit yourself to God. Pero hindi masama ang mangarap, mga kapatid. Nandoon ang maganda pangarap. Kailangan mangarap din tayo. Mangarap in the sense na you are always aligned with God. Di ba? So, are you caught in a life situation that you do not like? Mga kapatid, yung sitwasyon na yon ay talagang napakahirap damhin. Nung nasa Saudi Arabia ako, nung tumatanggap na ako ng pera, binigyan ako. Ang importante doon, yung may nag-share sa akin ng Bible study. Biro mo, hindi ko hinanap yun. What I'm thinking is just to earn money. Earn. Pero I'm not thinking about God. Pero there was a time na meron isang tao doon na lumapit sa akin, Brad, baka pwede ako makapag-share sa iyo ng salita ng Diyos. Maniwala ka dyan. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, pinupuntahan niya ako doon sa kwarto ko. Natinag ang aking puso. So sabi ko, sige. Kaya binibiyas nila ako. Habang binibiyas nila ako, naglalaway ako. Pupunta ako doon sa mismong CR.
So hitit ako ng hitit ang sigarilyo. Dahil talagang hindi ko makayanan eh. Pagbalik ko doon sa BS room, kung saan kami nag-aaral, may mga kasamahan ako roon, gumaganon sila. Gumaganon dahil yung amoy, naamoy pala nila. Thinking na hindi ko naamoy, o hindi ko alam na naamoy pala nila. Kaya sabi ko, ano ba naman to? Nanigarilyo lang ako. Pero it's good. Napag-pray nila ako, natanggal ko. Within that year, mga kapatid, natanggal ko ang paninigarilyo. Biro mo noon, may isang kahang sigarilyo sa likod ko. In a day, ha? Isang kaha dito sa likod ko. Meron din isang kaha dito sa harap ko. In one day, ubos ko yun. Marlboro Red. Biro mo yun? Kaya talagang yung sitwasyon, natanggal ko yun. Dahil nagkaroon ako nabahaginan ako ng salita ng Diyos. Biro mo yung sinasali, yung asawa ko, at saka ang mga anak. Sa Katoliko sila nagsisimba noon. Nakatira na kami sa Pag-asa. If you go left, may simbahan ng Katoliko doon. If you go right, yun ay born again Christian. Kaya sabi ko, press na talagang mainit ako. Ma, sabi ko, subukan lang natin magsamba dito sa born again. Yung praise and worship. Praise center. Subukan lang natin. At pagdating ko doon, sige, instead nakakaliwa sina Apple, sina RJ, na anak ko, doon papunta sa Katolik, sumama sila sa akin. Nung sumama sila sa akin, pagpasok namin sa mismong lugar, sa Pag-asa rin, na parang bahay, kinuha ang mga pangalan. Nabigla siya, yung asawa ko. Bakit kukunin pa ng pangalan? Bakit susulat pa? Bakit? Anong rason? Ganun lang binubulong niya sa akin. Pero nung kumanta ng praise and worship, at dahil mahilig ang asawa ko ng kanta, nainganyo siya. Dahil yung pagpapalakpak at pagkakanta, nainganyo siya. Dahil yun pala ang gusto niya sa pagkanta. Pero noon, kaya nung sumunod na linggo, dahil nakabakasyon pa ako, nagbihis na. At sinama yung dalawang anak namin. At doon kami nagsamba. Habang tumatagal, nakikilala kami yung mga pastors, yung mga nandoon. Kung kilala niyo si Pastor Ed, nandoon sila pero lately na lang dumating. Si Pastor Dennis, siya ang unang pastor namin doon. At may nabalitaan din ako doon na habang nandoon si Pastor, sa kapatiran ba kayo noon, Pastor? Villaverde, ay narinig ko rin na mayroon ganon. Pero kahit ganon pa man, God is really finding a way so that His people will hear the Word of God. Siya mismo ang gagawa ng paraan. Biro mo, nandoon na, nagkumakanta, siya pa ang nag-iengganyo sa akin, magsamba na tayo. Siya pa ang magigising sa akin, pupunta sa simbahan ng born again. Pero mga insidenteng mga ganon, kung minsan, huwag tayong tumingin sa mga pastor. Huwag tayong tumingin sa mga tao. Sa Diyos lamang tayo tumingin. Amen? At doon ko nasumpungan yung pagpunta ko rito. Sa Victory Church pa dito noon. At doon, dahil naingganyo na rin ako, sinama ko rin. Nakatricycle pa kami papunta rito. From Pag-asa, Woodside 3, magta-tricycle kami papunta rito para mag-attend lang ng gawain. Pero, kaya, kung ang Diyos ay nasa sa iyo, lahat ng mga pangarap mo at ang plano ng Diyos ay talagang naka-intend para sa iyo, ay talagang mangyayari yun. Di ho ba? So, napakabuti ng ating Panginoon. Sabi nga niya, sabi dito sa Jeremiah, ay talagang, for I know the plans I have for you, declares the Lord. So, ang tanong, kung paano kung yung plano ng Diyos ay hindi sang-ayon sa iyong plano, anong gagawin mo? Mga kapatid, ang response ay ganito. Ask yourself, either you have to complain or comply. Di ba? Mag-complain ka.
saan ka magkukumplay? Magkumplay ka, di ba? So, the principle in the message na maiwan ko sa inyo mga kapatid ay God's best intent is found even in life's worst event. Uulitin ko. God's best intent is found even in life's worst event. Di ba? Or God's best purpose is found or can be found even in a life worst event. Kahit saan ka man dako, meron ka mang problema, nandoon yung kahirapan, nandiyan lagi ang Diyos na sumusubaybay ang iyong pangangailangan. Hindi ho ba? Amen po ba? So, amen. Hallelujah. The choice was theirs, or the choice is yours to keep you on complaining or settle down and find out what is meant to be God's people in the place they did not want to be. And that is Babylon. Bumalik sila sa Babylonia, yung mga Israelita. Bumalik sila doon at nag-prosper. Sila ay tinawag na Jewish people. Nag-prosper sila sa mga negosyo nila, doon sa lugar na yon, kung saan-saan dako sila nagpupunta, ay talagang nag-prosper. Basta't ang Diyos, ang plano ng Diyos, ay sumunod ka lang at talagang makakamtan mo yon. Just like in my case, yung pamilya ko po, mga kapatid. Tignan nyo. Hindi ko inaasahan. Binigyan ako ng magandang bahay. Masabi kong maganda dahil nagagandahan ako eh. Malaking bahay. Hindi lang isa. 2, 3 pa ang binigay. Amen po ba? At hindi lang yun. Mga lote, mga properties ko. Sa General Tria, sa Naik, sa Silang. So napakabuti ng Panginoon. Dahil ang pangarap ko noon, isang bahay kubo lang. Na sarili ko lang yung kunting kapiranggot na lupa. Pero binigyan pa ako ng malaking lupa upang pagtayuan. So hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. So napakabuti ng Panginoon. Napakabuti niya. So, mga kapatid, how are you today? Where are you today, mga kapatid? Ha? So, ano ang dapat nating gawin? Ang sitwasyon na ganitong sitwasyon. Lalo-lalo ng mga may pandemic. Ano ba ang dapat nating gawin? You have already the plan, but it's not being followed. It is because of the pandemic. Is it coming from God? This pandemic? Kayo lang po ang makakasagot sa bagay na yan. Pagpalain tayong lahat, purihin ang Panginoon. Amen. It's harvest time! Nais po naming pasalamatan ang bawat isa sa patuloy na pagsuporta ninyo sa ating mga gawain. Sa mga nagtatanong kung paano kayong magbigay ng inyong mga tithes and offerings, ipa-flash po namin sa inyong mga screen. Excited na kaming makasama kayong muli! Grabe! Naka-bless talaga yung ating Sunday service ngayon, no? At dahil na-bless ka, huwag kalimutan i-like, follow, and share ang ating Facebook and Instagram account. Also, subscribe to our YouTube channel. See you again next Sunday! Bye!